the paraffin test conducted with the one Police Staff Sergeant Michi M. Perez gave negative result to the presence of gunpowder nitrates, sir, Your Honor. And another paraffin test conducted with respect to Brian Laresma also gave negative result for the presence of gunpowder nitrates, sir. But how would you explain? No? How will you explain? Because during the previous hearing, yung Perez admitted that he shoot the victim twice. Yeah, of course. But Yes. the allegation made by Perez is that the victim shoot her first. So negative din. Tapos siya negative, but she admittedly during the previous hearing, Opo. she admitted that indeed he shoot twice. Congressman Paduano, if I may lang, briefly in relation to what you're asking, kasi tinitingnan ko yung baril na sinabit sa iyo. Nakita niyo yung baril na sinabit sa inyo? As I have said earlier, Your Honor, I was not the examiner of the... Sino pong examiner nung baril? I-post natin nga, pinicture mo na, di ba? Can you kindly check the baril? Kasi yung baril, hindi ko lang ma-comprehend, no? Kasi yung baril, kung titignan mo, wala siyang hammer. Hammerless. Hammerless ba talaga siya? O talagang... Bakit siya walang... hindi talaga magkakaroon to ng powder burn. Kung talagang walang hammer yan. According sa binabasa ko, nakadalawang putok si Brian ng baril. Bypass din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka. Yes, sir. So, posible na yung mga tiga doon sa barangay na yon sa Quezon, sa Chaong, ay nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. No, sir. Sa Riyaya po, sir, ako. Sariaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa yung ganong inkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yun eh. So, maring sumikap ka doon sa lugar nyo na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kaagad eh. Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect. Lumapit, sir, ako sa suspect, sir. Binigay ko, sir, yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse, sa bisikleta? No, sir. Bumaba, sir, siya sa motor, sir. Bumaba siya sa motor. Lumapit siya sa'yo. Kabo, ikaw lumapit. Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na dun sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin dun, sir, sa area, andun na, sir, siya eh. Okay. Inabot mo yung 500. Yes, sir. Pagkatapos, Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. okay, pagbigay sa'yo, gaano siya kalapit sa'yo? So, malapit lang, sir, ang distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang na ganyan. Okay, so inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs, Yes, sir. yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, ay tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko, sir, kung kung basura nga, kung shabu nga, sir. Sir, positive. Nung pagka nilagay ko, ko, sir, yung basura ko, yung basurang galing sa kanya. Tanggal ko, sir, si sombrero ko, sir, para yun, sir, yung napag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, eh. Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, sir, napamura pa, sir, siya, eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat, sir, ako. Umagwat ako, sir, eh. Atras, sir, ako. Ayun, sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Napilitan na, sir, akong gamitin yung issued firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir, 9mm, sir. At yung gamit ng suspect, ano? Sir, revolver, sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato.
Yes, sir. Kaya ko lang, sir, siya pinutukan. Nauna, sir, siyang pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa. Hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan. Nakita ko lang nung bumagsak na si ano eh. So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya. Yes, sir. Yung victim ba ay nasa OB ba ng Drug Enforcement Group ng Quezon? Sir, wala pong OB o order of battle, sir. O nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers or o nasa watchlist ba siya? Sir, hindi ko po, dahil Quezon na, sir, yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may COPLAN yan. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yun? Sergeant Michi Perez? No, sir. Di mo alam. O di hindi ka nag-COPLAN, which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? Oh, di ba? Pag magkukonda kayo ng operation, meron kayo sinasubmit na coordination, na COPLAN. Tsaka bypass yun eh. Alam Oh, di ba? Meron? Coordination lang, sir. Tsaka pre-operational procedure, Correct. sir. Oo, saka SOI. Yes, sir. Oh. Di ba? Eh di dapat inano mo, oh, kasama ba to sa mga watchlist? Ba't natin babayabas kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yon kung hindi niya kinasing yon, hindi niya pinag-aralan yon. So alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok, kumita na yan eh. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo'y nagkabarilan, allegedly, ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon, ang sagot mo kay Honorable Barbers, na-complete yung kwan, tapos nagkabayaran. At that point in time, nakita mo, bumunot si Brian, and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin, umatras ka ng 15 feet? Bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Ilang beses siya pumutok sa'yo? 2, sir. Twice. And twice, you moved back, retrieved your gun from your bag, and fired back. And tinamaan mo siya. Yes, sir. So, And then problema kasi, Mr. Chairman, we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Isa ko na to si Sergeant Perez na to eh. Pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na from the NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na yung pagbaril, nasa likod. Nasa likod yung entry sa thigh. Malinaw yan, Mr. Chairman, na
Etong Perez, nagsisinungaling from the very start. Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no? When they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. Your Honor, mag-affidavit po ako ng bago, sir. So mag-affidavit ka ng bagong magsasabi ka ng panibagong affidavit. And why? Anong mali sa ginawa ninyo? Anong mali sa ginawa ninyo, Michi? Sir, dun sa lapses, sir, namin sa operation. Ano yung mga lapses? Sa, ano, sir, sa statement, pre-ops, coordination, sir. So in other words, yung pag bigay mo ng pera at yung nakuha mong basura, hindi totoo yun. Kumbaga, pag dalbas mo, nabaribil mo na agad yung tao. Sir, pwedeng sa affidavit ko na lang, sir. Hindi, tinatanong lang naman kita. Yes or no yun? Kasi you're trying to get our concurrence doon sa affidavit na babaguhin mo eh. So basically, you have to answer us back. Is it part nung tinatanong namin that hindi nangyari yung pagbili mo ng droga? Yes or no lang yun. Yes, sir. So hindi totoo yun. Yes, sir. And even yung by baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 di ba? Yes, sir. Okay, yes. And even the car. Oo. So even the car, yung meron talagang red na car. Meron po, sir. Maroon, di ba? Meron na rin. Okay. So in other words, okay, executive session pa rin ang hinihingi mo, Sergeant Macaraig. Are you going to stick with the executive session or are you going to tell us something? Affidavit na lang po, Your Honor. Affidavit na lang. And why, if I may ask? Meron ba diyang ibang masasabi ka na madadamay ng mga mas mataas sa'yo? Meron bang ganun? Wala naman po siguro, Your Honor. O wala, siguro? Ha? Wala naman po, Your Honor. Hindi ka sigurado? Ano, Sergeant Macaraig? Yes, sir. So meron din pulang sasakyan? Yes, sir. At walang nangyaring buy bust? Yes or no? Yes. Walang nangyaring buy bust. So sino naglagay ng baril doon, yung walang hammer? Sir. Sino naglagay ng baril na walang hammer? Sino nagplanta ng baril? Sino naglagay ng baril doon sa bridge kasama yung shabu? Ikaw o si Michi? Yes, sir. Si Michi. Okay, so members, with this new revelation, we would like to thank the efforts of the members and of course the cooperation of our PNP, the provincial director, regional director, and also the members of the police station. It saddened us lang, nakakalungkot lang that we have to reach this far. But of course, hindi, wala na. Siguro, was also Colonel Lintang, yung Chief of Chairman. Police, no? Para malaman natin kung, kasi meron ka rin affidavit dito, Colonel, eh. Di ba? Yes, Your Honor. So, what do you plan to do? Are you going to stick with your affidavit?
Your Honor, ang basis lang na po ng affidavit ko, Your Honor, yung reports nila na dumating sa akin. Kasi wala naman po ako sa mismong actual na operation. But you have the command responsibility. Yes, Your Honor. Di ba? You relied on the veracity of the report of your people. Yes, Your Honor. Sige, Congressman Paduano. Thank you, Chairman. Last na lang, Chairman. Just to remind the four, no? Yung apat, kanina, during executive session, that it is on record. But of course, under our rules, we should have at least 2/3 of votes. No? Then we will see your supplemental affidavit. If indeed, pwedeng committee mag-recommend sa inyo. No? But still, yung story nyo kanina, ayun na rin ang buo na story ni Chairman Acop at saka ni Chairman Dan Fernandez. Kaya we hope, and we'll see the affidavit, no? Na execute nyo, and that includes Maraig and Perez, just in case. Now, PD, yun po, yung ano mo, yung IAS mo, will not anymore comply your IAS to submit that initial findings. Tapusin niyo na muna based on the affidavit Yes, nung 4 o 6 sila. Yes, sir. Kasi sa actual 6 lang naman talaga eh. But still you have to submit the confidential agent, no? Yes, sir. Yes, sir. Kasi pwedeng i-dagdag yan eh. Yes, sir. Yes, No? Yung maging statement ng confidential affidavit. Of course, kay Colonel, of course, your affidavit is based, kamo, on the report that's given to you. Yes, Your Honor. It follows that if the affidavit of the 6 PNP personnel magbabago din yung affidavit mo. Ganun po ba? Yes, sir. Kung ano po yung kakalabasan nung mga statement nila na gagawin. And ikaw yung opisyal eh. Dapat based din sa appreciation mo nung pangyari. Wala kasi ako sa actual... Hindi nga, wala ka nga. Pero, do you think pwede mo gamiting, excuse to us? You're a colonel. Di ba? Ang sinasabi ko lang, na may bagong affidavit sila i-execute, then you will also have a new affidavit, ganon. Yes, Your Honor. Not based on the affidavit of those 6. As per your knowledge, personal knowledge mo, di ba? Dapat? Tama, PD? Tama? Yes, Your PD? Honor. Hindi, ano yan? Happy lang. City Director nga. Ang sabi ng Dati. PD. CD. Okay, thank you, Chairman. Okay, okay.